Kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, malamang ay narinig mo na ang tungkol sa mga meme coins. Ito po ay mga cryptocurrency na nagsimula bilang isang biro or meme, ngunit kalaunan ay naging tanyag sa market. Maraming traders at investors ang sumusugal dito dahil sa posibilidad ng overnight wealth. Ito po yung tipong ang maliit mong puhunan ay biglang magiging milyonaryo ka sa loob ng ilang araw o linggo. Ngunit sa kabila po ng kasikatan ng meme coins, marami rin ang nag-aalinlangan dito. At ang tanong ay bakit? Ito po ay dahil sa matinding volatility o pabago-bagong presyo nito. Marami pong tao ang biglang yumaman o yumayaman, pero marami rin ang nalulugi. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming nagtatanong, nasaan ba ang gobyerno? Hindi ba dapat ito i-regulate ng SEC? Yan, sa isa pong kamakailang panayam ng Bloomberg nitong February 11, 2025, sinabi po ng SEC Commissioner Hester Pierce na ang karamihan sa mga meme coins ay hindi raw saklaw ng kasalukuyang securities regulations. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, ang ating nakikita rito ay ang SEC Commissioner na si Madam Hester Pierce. Ayan. Ngayon, umpisahan po natin sa kung sinasaklaw ba ng SEC ang mga meme coins. Ayan. Ayon po kay Madam Hester Pierce, karamihan daw sa mga meme coins ay hindi pasok sa umiiral na regulasyon ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Ibig sabihin, wala itong sapat na basehan para maging classified bilang securities. Kaya kahit marami po ang nagsasabi na ito ay isang high-speed crypto casino, hindi ito nangangahulugan na ito ay otomatikong lumalabag sa batas. Idiniin din ni Madam Pierce na kung nais po ng Kongreso o ng Commodity Futures Trading Commission or CFTC na tugunan ang regulasyon ng meme coins, nasa kanila ang desisyon. Ngunit sa ngayon, hindi ito responsibilidad ng SEC. Ngayon ay bakit po ito isang bagong perspektibo sa crypto regulation? Yan, ang pahayag po ni Madam Hester Pierce ay isang malaking pagbabago mula sa dating pamumuno ni Ginoong Gary Gensler, ang dating chairman ng SEC na nagsasabing halos lahat daw ng cryptocurrencies ay sakop ng SEC. Ngunit ngayon, mukhang lumilihis na ang ahensya sa dating pananaw na ito. Sa katunayan, si Madam Pierce ay itinalaga bilang pinuno ng unang Crypto Task Force ng SEC na may layuning bigyang linaw kung ano talaga ang matatawag na crypto asset security. Sa madaling salita, ang bagong direksyon po ng SEC ay mas nakasentro sa policy making at hindi sa basta-bastang pagpapatupad ng mga enforcement actions na maaari pong makasakal sa industriya. Ngayon ay paano po nito apektado ang tayong mga Pinoy crypto traders at investors? Ayan. Para sa atin ay ang pahayag na ito ay may ilang mga mahalagang implikasyon. Una ay ang mas malinaw na regulatory environment. Kung susundan po ng ibang bansa ang pananaw ni Madam Hester Pierce, maring maging mas malinaw po ang pagkakaiba ng securities at saka non-securities dito sa mundo ng crypto. Magiging mas madali para sa atin na malaman kung aling mga assets ang maaring magkaroon ng regulasyon at kung alin ang mas malaya. Pangalawa ay ang posibleng mas maraming trading opportunities. Dahil hindi po itinuturing na securities ang karamihan sa mga meme coins, mas kakaunti po ang regulasyon na maaring pumigil sa pag-develop at pag-trade nito. Nangangahulugan na ito ng mas maraming oportunidad sa pag-trade, lalo na para sa mga mahilig sa high-risk, high-reward investments. Pangatlo ay mas kaunting proteksyon para sa mga investors. Ang downside po nito ay dahil hindi ito sakop ng securities laws, maaring walang sapat na proteksyon para sa mga investors na malulugi. Kung sakaling may scam o rug pull,
Yan, ito po yung rug pull na ito po yung biglaang pagkawala ng liquidity ng isang coin. Yan. Ayan, ang rug pull ay maaring mas mahirap pong habulin ang mga nasa likod nito. At ang panghuli ay pwede pong magbago ang crypto regulations dito sa Pilipinas. Bagamat ito ay pahayag ng isang opisyal ng US SEC, maaaring magkaroon po ito ng epekto sa Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP at Securities and Exchange Commission ng Pilipinas. Kung susundin po nila ang pananaw na ito, maaaring magkaroon po ng mas maluwag o mas malinaw na regulasyon sa crypto trading dito sa ating bansa. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto trader? Yan, dahil hindi pa malinaw ang regulasyon sa meme coins, ikaw mismo ang may responsibilidad sa sarili mong investments. Kaya meron po tayong ilang mga tips para maiwasan ang matinding pagkalugi. Yan, huwag po tayong mag-invest nang hindi po natin kayang mawala. Yan, tandaan na ang meme coins ay highly speculative. Kung saan ay pwede ka pong kumita ng malaki, pero pwede ka rin pong malugi ng biglaan. Yan, mag-research din po tayo bago tayo mag-invest. Huwag lang tayong sumali dahil sa hype. Alamin po natin ang team, tokenomics at use case ng isang meme coin bago po tayo maglagay ng pera rito. At maliban dito ay gamitin din natin ang mga technical at saka fundamental analysis. Yan, wag po tayong umasa lamang sa mga social media influencers or hype post sa Twitter. Gumamit po tayo ng charting tools at mag-research. Magkaroon tayo ng market research para mas maunawaan po natin ang galaw ng market. Yan. At panghuli ay mag-diversify po tayo ng ating investments. Huwag po nating ilagay ang lahat ng ating pera sa meme coins. Mag-invest din tayo sa ibang crypto assets na may mas matibay na fundamentals tulad po ni Bitcoin, XRP at saka Ethereum. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pahayag po ni Madam Hester Pierce ay isang positibong hakbang patungo sa mas malinaw na regulasyon sa kripto. Hindi ito nangangahulugan ng free for all o malayang panloloko, kundi isang mas makatotohanang pagtingin sa kung paano dapat i-regulate ang crypto assets. Mahalaga rin para sa atin bilang mga traders at investors na maging responsable sa ating mga desisyon. Ang crypto market ay isa pong wild but exciting space. Kaya dapat po nating gamitin ang tamang kaalaman, diskarte at saka risk management upang maiwasan ang malalaking pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.